Mamma Mia inspired cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Minimalist design lang ang request sa atin ni customer for today's video, pero vunggahan na siya mga mi. Hindi ako sigurado kung inspired ito sa kanta, dun sa grupo na kumanta, or sa specific movie. Pero ang theme ng cake na ito is disco theme, pero Mamma Mia inspired siya. Kung alam ninyo yung kanta na Mamma Mia, yung Mamma Mia, Here I Go Again, yon siya mga mi. Huwag na natin tapusin ang kanta. At baka umulan pa. Pastel blue ang pinaka-color ng base cake natin, pero yung pagka-blue niya is cooler tone. Para natin na-achieve yung ganitong pagka-cooler na color blue, bale color blue lang yan na food color, pwedeng decor it ang gamitin ninyo mga mi, kasi napaka-vibrant din kasi ang gamitin nung food color na yon. Tapos haluan lang siya ng konting purple para ma-achieve natin yung ganyang kulay. Syempre mas marami yung blue kasi kapag mas marami yung purple, mag-iiba yung color niya, magiging violet na siya mga mi. Ang size pala ng cake na ito is 8x4 and then ang size ng ating cake board is 12 inches. Ayan. Gumamit tayo ng cookie cutter, yun yung nilagay natin dun sa taas ng cake natin. Parang pinaka-pattern natin para naman maayos yung pagkakabilog nung idodrawing natin dito sa cake. So, itong bilog na ginagawa natin dito sa cake, ito ay mga disco balls. And then, yung color na nilagay natin is color gray kasi ang kailangan nating mai-achieve is color silver na disco balls. Paano natin na-achieve yung color gray or light gray sa icing? Bali, konting color black lang yan, pero since yung ginagamit nating food color ay merong green tone, para maging cooler siya, violet lang din ang ilalagay natin. Actually, yung color violet talaga, pang cool down siya ng mga warm color. So, maganda siyang ginagamit para mag-iba yung tone ng ating mga kulay. Tapos, para maging silver yung ating gray na disco ball, inisprayan lang natin siya ng white pearl na luster dust. O diba, ganun lang kadali. Tapos ayan, pinatong na natin yung mga outlines natin para magmukhang disco ball na siya. Tapos inulit lang din natin yan doon sa dalawa pang circle na nilagay natin doon sa cake. Ayan. O diba, ayan, kuhang-kuha na natin yung disco ball. Tapos syempre yung dedication, hindi natin makakalimutan yan. Kapag lalagay ako ng dedication sa cake, gumagawa muna ako ng manipis na outline. Kasi mga mi, aminado ako na hindi ako magaling sa calligraphy. So as much as possible lang, kinakaya natin na malinis yung pagkakasulat natin sa cake. Pero syempre, practice tayo ng practice hanggang sa gumaling tayo. And then, pagka nailagay ko na yung dedication, yung pinaka-first outline natin sa dedication, saka ko siya papatungan ng mas makapal and then, andun na yung mga arty-arty, yung mga pa-curls-curls, ganun. Magandang teknik ito sa mga baguhan and nagpa-practice ng pagsusulat sa cake kagaya ko kung hindi talaga tayo maalam and expert sa calligraphy. Bale, pang debut itong cake na ito, kaya kung makikita ninyo number 18 yung nilagay natin kasi 18 years old na ang ating celebrant. Diba? Napakasimple lang nung cake na pinagawa nila. Siguro kasi ganyan nga yung theme nung party nila and yan din yung favorite ni customer or ng ating birthday celebrant. Ayan. And then itong cake na ito, meron ding mga additional na details na pinalagay si customer, gaya nung mga flowers. Ayan, so simple, parang daisy na flowers lang siya. Hindi na tayo gumamit ng kahit anong piping tip dito, bali cello sheet lang yan. Yung ginamit natin sa pang-dedication, yun din yung ginamit natin sa pang-create ng flowers. So, para magawa yan, ipapakapindot nyo lang yung inyong cello sheet para mag-create siya nung bulky na effect dun sa may bandang dulo and then pabitaw yung hawak natin dun sa ating cello sheet or piping bag para naman numipis siya papasok. Ayan, sana naintindihan nyo yung pagkaka-explain ko, pero since nakikita nyo naman sa video, ayan, ganyan lang naman siya kadali mga mi. Dito rin sa side, ganyan, puro flowers lang din yung pinalagay ni customer. And then after nitong mga flowers, naglagay na lang din tayo ng yellow gold na maliliit na dragis dun sa gitna ng mga flowers natin para naman magmukha talaga siyang bulaklak. And ganun din naman yung nakalagay dun sa inspiration na sinend sa atin ni customer. So, kinapi lang natin mga mi. And then next naman is itong border nung cake natin. Meron yan sa taas and then sa baba.
Open star yung ginamit natin dito na piping tip or yung pinakamalaki na piping tip. Isa ito sa mga favorite ko, lalo na sa border ng mga cake, aside dun sa 1M. Kasi yung 1M, favorite ko yon na ginagamit para sa mga paroset and then sa mga cupcakes. Kapag mga borders naman, ito yung pinaka-paborito ko. Merong maliit na version nito mga mi para kapag maliliit yung mga cakes na dinedecorate niyo kagaya sa bento, tapos gusto nyo pa rin ma-achieve yung ganitong design, merong mas maliit ito. Hindi ko lang maalala yung number kasi yung mga binili kong mga piping tip na maliliit, isang set kasi sila, 25 pieces yata kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Ito na nga yung yellow gold na dragis na sinabi kong nilagay natin sa mga bulaklak. Ayan. Kasi dagdag shimmer din yan. Kasi masyado namang plain yung cake natin kung wala tayong ilalagay na ibang colors. Kumbaga yun yung pang-balance dun sa kulay ng cake natin. Nagpa-additional din pala ng 3 dosen ng mini cupcakes si customer and then 3 dosena rin na regular cupcakes. Yung 1 dosena dun sa regular cupcakes, free yon kasi kasama yun dun sa package ng cake natin. So, bali yung additional niya is 2 dozen na regular and then 1 dozen na mini cups. So, sa mga nagbabalak na gumawa ng mga mini cupcakes, mga mi, I suggest na gumamit kayo ng mga mas presentable na box kagaya nito instead sa mga yung clamshell ba yon, yung plastic, para mas presentable mga mi at para naman mas maibenta nyo sila na medyo mas mataas ng konti compared dun sa regular price nila. Kasi alam nyo mga mi, mas elegant tingnan kahit na mini cups lang yan, kahit na mura lang yan, mas maganda. Lalong lalo na kung pang pag-giveaway yan or pang display ng mga customers, diba? Yung isang tone pala ng color dito sa mga cupcakes, kung makikita ninyo, yung parang greener na tone, dinagdagan lang natin yan ng konting color yellow and then konting color black para ma-achieve natin yung ganyang effect. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!